salamat, Tita Ming. Napakaganda naman ang iyong pagpapakilala sa akin. Hindi yata ako yun. Parang nakakataba ng puso. At isa pong magandang gabi sa inyo lahat. Lalo-lalo na sa ating minamahal na Monsenyor. Tingnan po ninyo ang pagkakataon sa pagpili ko ng araw ng pagbabahagi sa inyo. Ano po? Ang pakay ko po, nung pagpunta ko po kay Tito Johnny, ay iba. Hindi po ito. Kaya napakarunong ng Panginoon at ako'y dinala dito sa kay Tito Johnny na talagang ang iba ang aming pag-uusapan. Pero napadako po kami sa ganitong pagkakataon, ang pagsishare ng aking karanasan dito sa ating mahal na Santo Cristo de Burgos. Ano po? Kaya nagpapasalamat din ako sa pagkakataong yon. Talagang dinala ako ng Panginoon sa Kanya upang madala rin ako dito sa harap ninyo. Ano po? At siya nga po pala, bago ko ibahagi, ay hihingi muna ako ng Monsignor, pwede po bang mga isang oras ito? Siya po yung nagkasal sa akin, yun ang pagkakataon. Ano po? Kaya natutuwa ko yung pagpili ko nung araw ng aking pagbahagi dito. Siya po ang nagkataong nagmisa. Hindi ko po alam yon. Kaya, Monsignor, 26 na taon na po ako nung ikasal ninyo. Ano po? Maraming salamat. Ito pong pagkakataong ito po yung ayaw na ayaw ko. Ano po? Yung pagharap sa tao, pagbabahagi. Kaya dyan sa Pisea, pag nagmi-meeting, nagpapahuli ako dahil sa una may sharing. Para hindi ako makapag-share, ay nagpapahuli ako. Alam ko yung oras nung pagtapos na yung sharing, nadating na ako. Ano po? Yun po. Ito po yung karanasan ko dito sa ating Santo Cristo de Burgos. Isa pong, nung nakaraang pong taon, ganito din pa no, by September, ay ako po ay galing sa isang meeting tungkol po sa aking trabaho na ito po ay malayo dahil do sa Benavista, Quezon. Dito po kami nag-meeting sa Lucena at nung pagkatapos ng aming meeting ay umuulan pong ganito, umuulan. Ito po ay pa isang taon na naulanan po ako nung maghapon yung mainit, nung ganitong hapon na ay malakas ang ulan. Wala na kaming pagkakataon sumilong papunta doon sa sasakya. Kaya nabasa po ako maigi ng ulan. 10 po ng aking mga kasama. Nung gabi, nakaramdam po ako nung sama ng pakiramdam dahil nabasa nga, nagkalagnat ho ako. Parang tinrangkaso. Ang alam ko, trangkaso po lamang. Kaya, kinabukasan, humignaw po ako. Nung hapon, nilagnat na naman. Kinabukasan ng maga, humignaw na naman. Mga 3 days po pabalik-balik. After 4 days po, medyo nagkameron na ako ng nervyos na doon sa sarili dahil sabi ko baka iba na ito, but tuwing hapon bumabalik yung aking lagnat. Sabi ko kay sa asawa ko, tayo ay magpa-check up dahil nararamdaman, tsaka ako'y masama lagi tuwing hapon ng pakiramdam. Kaya nung nag-decide po kami ng ganitong oras, tumawag po ako doon sa aking doktor. Doktora, ako po ba pwede pang magpa-check up sa inyo kahit ganitong gabi? Nako, Rambi, napakarami ng pasyente. Baka matapos ako 11 o'clock, nakahanay. Sabi kung ikay sasakay sa aeroplano, waiting passenger po, kahit ako maghintay ng 11 dahil ako may nervous na eh. Sabi ko, ay sige, kung makakapaghintay ka. Ang gawin mo, magpa-laboratory ka muna, tapos pagdating mo sa akin para madali, yun nga po ang ginawa ko. Ginawa yung laboratory sa akin.
Yun nga po, naghintay ako, natapos siya by doon sa ibang pasyente, 11 o'clock po ng gabi. Kami po dalawang mag-asawa pumunta doon sa clinic, doon sa doctor's hospital. Ngayon nung ma-check up ako, sabi niya, Rambi, ikaw ay ECG ko. Tapos na pala yung ECG kita. Sige, ECG. Noong ang result, nakita niya, nako, medyo parang ayaw na kitang pauwiin. At gawa ng marami na akong findings doon sa ECG mo. Yun ay after ho ng pagkatingin niya sa akin. Ngayon nga, sabi ko, Doktora, bukas na ho ako babalik. Ang sabi sa akin ng misis ko, ay wag mo na ipagpabukas dahil pag sinabi mong babalik ka, baka sa taon hindi ka pa nakakabalik. Kaya ako po ay napilitan na rin. Yun nga ho, may isa pang test akong ibibigay sa iyo. Kuhanan ka ng dugo. Pag nag-positive yun, hindi ka na uuwi talaga. Ganun nga po. Ngayon yung test na yun ay 1 oras po, 1 oras. Ngayon, sabi ko kay Mrs., walang kasama yung bunso namin sa bahay dahil yung katulong lang. Ano kaya ihatid na kita sa bahay? Inihatid ko na ho siya sa bahay. Ako nag-drive. Pagbalik, sabi ko, ihanda mo yung gamit ko para pagka ako'y na-confine, ako na lang sa ospital, wag kayong mag-alala, ako na lang nasa ospital. At bukas ka na lang sumunod. Nangyari, dahil nga doon sa bata, pinayagan niya ako. Ngayon po, nangyari, ako nga po ay nag-positive doon sa hindi na ako pinauwi ng doktor. Nung pagdadrive ko pa, nakita ko doon sa emergency room nung isang doktor na kakilala ko. O Rambi, sino kasama mo? Wala, wala kang kasama, inaatake ka na, wala ka pa, ikaw pa may dala ng gamit mo. Ay sabi ko, hindi ko po alam, wala akong nararamdaman. Ay dahil doon sa result ng mga test sa iyo, ay may atake ka na, kailangan ka complete bed rest. Ay nilagay ko po sa emergency room ang gamit ko, sabi ko, sandali lang doktor ha, ipapark ko lang yung sasakyan ko. Ba't ikaw pa magpapark? Manap ka na lang na ibang driver, makisuyo ka na. Hindi rin, napili to, ako na rin na nagpark. Ngayon nga ho, noon, ang presyon ko pala noon ay to 180 plus, over 120. Ay parang wala pa rin ako nararamdaman. Pero ang akin, masikip na masikip ang aking paghinga. Parang kapos na kapos. Ngayon, na-confine nga ako. After 3 days, gusto ko na lumabas. Ngayon may isa pang test na ginawa sa akin na in-advise na ako, sige pwede ka na lumabas pero ang presyon ko ay 160. Nung lumabas yung test, muntik pa makalimutan ng doktor na basahin. Sige lalabas ka, may advice na sa akin. Ngayon na tuwa na ako, nakakalabas. Ngayon na inihabol ng nurse, Doktora, meron pa isang test ito. Teka, tingnan natin. Doon sa Todo Echo, masama nga ho nangyari, may findings na sabi ay talagang hindi ka pwedeng palabasin. I-refer na kita sa cardiologist. Ngayon nga ho, nung madali naman mag-response yung cardiologist, after siguro mga 3 hours, naroon na ho agad yun. Tiningnan ho agad niya ako. Ang rekomenda niya agad sa akin, pa Manila. Sabi, pinabukasan pa Manila. Ngayon ako alala kung ano nga ho yun. Dahil ayako nung papunta pa Manila, malala na yata talaga sakit ko. Ngayon, tiya ko po, si Chesde, yan ho ay deboto din dito talaga sa simbahan. At halos ay maghapon-hapon na rin dito. Dinalahan ho ako ba nung kapa ni Santo Cristo de Burgos? Dinalahan ho ako. Ano ba naman yan, Chesde? Ba't daladala mo pa yan? Inagawan mo pa yung ng simbahan, dadalhin mo pa sa akin. Ay di sabi, hindi, sa iyo ito, yung gawing kumutin mo. Sabi ko, ay sige na nga, pagbigyan kita. Ginumot ko yan, hanggang sa pag nadating yung doktor, ano yan, ano yung iyong yan? Sabi, alaho, ito'y pampagaan ng pakiramdam. Sabi, ganun nga ho. Nung 3 days na yun, hindi ako nakakapagkatulog dahil sa mga alalahanin.
sa aking kalagayan dahil hindi ko nga ho alam kung ano nga yung mga findings na yon. Yung pala nga ho ay sabi malala na, malala. Dahil atake, heart attack, ano ho, hindi biro. Kailangan complete bed rest. Ay yung mga bed rest na yun, hindi ko natutupad dahil marami ako naiwan trabaho na kailangang asikasuhin. Nagagalit nga sa akin yung doktor, yung mga nurse nagsusumbong sa doktor, lagi daw may kausap sa telepono, may ano. Ngayon nga nung meron akong pagkakataon na makatulog, hindi ko naman talaga intention, hindi sinasadya, dumating ho yung panaginip sa akin, ano, nung una, talagang dito lang ako sa loob ng simbahan, sa labas. Pero yung pagpunta ko dito sa una, madalang pa sa patak ng ulan na nakikita ko lang. Punta ko dyan, yung bata pa kami, na nung nakikita ko yung mga inaako, ay may isang yung hibig ng tulog ko. Yung dumating sa akin yung panaginip ko na nakita ko ang Santo Cristo de Burgos. Yung rain niya na yung pinakang sinagho niya na yung pinakang gold na nakikita natin. Hindi gold na nakita ko sa kanya. Yun yung pinakang napakaliwanag na sinag. Ano ho, pakita sa akin na doon sa nakatungo siya sa akin, tapos yung mahal na ina, parang buhay at nananalangin po sa kanya na ako ay pagalingin, hindi ko doon sa panalangin niya, doon sa, basta halo-halo yun, pero naintindihan ko, siya nananalangin, naiyak, na pagalingin, sabi ganon. Yun ang nabukasan, na nung paggising ko na alala ko, sabi ko, ba't ganon? Talagang pinagpakitaan ako ng mahal na Santo Cristo at saka mahal na ina ng Birhen Maria. Ako ngayon, yung lahat ng advice sa akin ng doktor na yun ay basta sinabi nila nung una, ako'y nervyos na nervyos, hindi na ako mapakali, talagang ang presyon ko lalong tumataas. Bakit ito? Sabi, dadaling ka Manila, basta daladala ko yung kapa kahit sa ambulansya, kahit sa parang ang lakas-lakas ng loob ko, sabi ng misis ko, katakataka ngayon, dati ki balisang-balisa. Basta pag sabi ng doktor, ikaw ay angiogram. Ano po ba yung angiogram? Dahil naririnig ko lang yon, ay tingnan kung talagang malala yung iyong bara. Dahil kung hindi mag 70%, pag nag-over 70% ka, ikaw ay i-bypass. Pag nag-down ng 70%, ikaw ay angioplasty. Ay, Dok, sana naman ay angioplasty. Ay, nang makita yung bara sa akin, ang sabi sa akin, 3 ang bara mo. Ay, anong gagawin po ninyo? Ay, hindi ka na pwede angioplasty bypass. Ay, sige po. Basta pag sinabi niya, sige ako na sige. Dati, nervyos na nervyos. Isa pa, ang pinaka-nervyos ko, wala akong hawak na pera. Kung bakit yung perang yan, ay kailangan, lalo nung pa-hospital, wala akong hawak na pera. Nung nagkataong yun, nagtawagan na sa akin, Rambe, ito na yung iyo, sinisingil mo, narito na. Ay, ako pasalamat doon sa mga, lahat ng aking mga kailangan, dumating. Wala talaga ang hawak na pera. Yung pagpa-program, almost 70,000. Yung pampabypass, kung magkano, magda-down daw ako ng malaki din. Sasabihin ko sa inyo, ito naman totoo. Nasa kalahating milyon, ay yung magda-down ka lang noon, medyo mahihimatay ka na, ay talagang ako'y dasal ng dasal. Yung nagpalakas sa akin ng loob, ang nangyari sa akin, ibabypass ka. Ngayon, nalaman na hindi lang 3. May napadagdag pa pong 3 na makita doon sa likuran ng aking puso. Bali, 6 po ang bypass ko. 6 po. Kaya, ang pagkakataong yun pong yun, nakita ko sa aking sarili, wala akong kanervyos-nervyos. Talaga ako po ay nagtiwala sa Panginoon at talaga pong ibinigay po sa akin na ikalwa kong buhay.
Nung nasa ICU po ako, nakikinig ko po yung mga nurse at doktor na ang aking mga pulse rate at saka mga ano po ay humihina. Pag naririnig ko yung tunog po nung nasa monitor nila, nagtatakbuhan no sila. Nagtatakbuhan, yun na lang ang ramdam ko. Basta sabi sa akin, huwag kang tutulog, huwag kang tutulog. Ang ramdam ko, ngayon, nagkulang pa ho yung aking dugo. Talagang malaking kulang. Talagang dehydrated po pati ako. Talagang ang naranasan ko noon. May isa pa pong pangyayari na wala akong ginawa doon kundi manalangin. At nung bago ako isuot sa operating room, nakita ko po yung aking mga kasama ino-orient po. Pinakita po ko anong gagawin. Natakot po sila. Ako po hindi natakot. Ang sabi po sa akin ng mga kalapit ko, baback out na daw sila sa pagpapa-opera. Dahil ganun pala mangyayari. Pinakita ko sa monitor talagang kung ikaw po ay matatakotin, talagang baback out ka. Kailangan gawin pala yun, ipakikita sa iyo yung mga pangyayari. Kitang-kita mo ang mga pangyayari. Kaya sabi ko, di ba, tanda po ninyo yung sinabi sa atin nung nag-orient sa atin, lahat ay gagawin nila, pero ang kahuli-huli ang bilin sa atin, tayo po ay manalangin, kapit po tayo sa Panginoon, at yun po ang sinabi ko doon sa aking mga kalapit. Huwag kayong baback out, narito na tayo, manalangin po tayo, tanda po ninyo, sinasabi, tayo po ay manalangin, narito po ang ating huling pag-asa sa Panginoon. Siya po lamang ang magbibigay sa atin ng, hindi ko alam kung bakit ako nakapagsalita sa kanila nung ganyan. Ako hindi ko pala salita ng mga ganyan, yung mga kalapit ko. Aking sinabi, salamat Brad, pinalakas mo ang aming loob. At tayo, nakita ko sa lahat ng nung sabay-sabay, nung may labas po kami ng ICU, nakita ko, nagkumustahan po kami, panay nakangiti. Panay, yun, nakaligtas po kami sa operasyon. 1 taon po, na po ito nangyari sa akin. Kaya araw-araw po ang panalangin, pasalamat sa Panginoon. At kung po tayo may problema, napakaliit po pala yan sa mga naranasan din ng problema o naranasan sakit na ating Panginoon. Siguro po, ito po ay pagpapaalala din sa akin na may bahagi po sa inyo at sa ating lahat. Kaya magandang gabi po at tayo po ay patuloy na magdebosyon dito po sa ating Panginoong Santo Cristo de Burgos. Hindi po niya tayo pababayaan. Kahit po sa lahat ng panahon, ay ating pong sandalan ay itong ating po Santo Cristo de Burgos. At marami na po tayong narinig sa kanila na marami na pong pinagaling, marami pong binigyan ng pag-asa, at marami pong pinagsanggalang sa mga panganib na dumating sa atin. Maraming salamat po.